Kinumpirma ni US President Donald Trump na ang kanilang tatlong US Navy warships ay pinaulanan ng missiles ng Iran sa Strait of Hormuz. Pero kinumpirma rin ni US President Donald Trump na matapos ang ginawang pag-atake ng Iran, isang malagim na paghiganti ang ginawa ng US Navy. Matinding pagkapinsala ang nangyari sa mga barko ng Iran. Ang mga pag-atake ng magkabilang panig ay ginawa habang magkakaroon ng pag-uusap ang United States of America at Iran. Sinabi ni President Donald Trump na malapit na silang magkasundo ng Iran pero nagsalita ang Iran. Wala raw itong katotohanan. Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang bidyong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 8, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng United States of America at ng Iran. Anong klaseng ceasefire ito? Halos araw-araw ay mayroong palitan ng mga pambubomba ang magkabilang panig. Umaatake ang Iran sa mga barko ng Amerika. Inaatake rin ng Iran ang mga kaibigan ng Amerika gaya ng UAE. Umaatake rin ang United States of America. Kaya masasabi natin na ang ceasefire na ito ay walang saysay. At habang nagkakaroon ng matinding palitan ng mga pambubomba ang magkabilang panig, ay pinaplansya naman ang pag-uusap ng Amerika at ng Iran. Ang pag-atake ng Iran sa mga warships ng Amerika ay hindi haka-haka. Hindi rin imbento o kathang-isip lamang, kundi inamin mismo ng Amerika na talagang inatake ng Iran ang US Navy destroyers na nasa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat ng G-Captain, ganito ang headline: US confirms Iranian attack on US Navy destroyers in Strait of Hormuz. Maliwanag na pag-amin ng United States of America. Naglabas pa nga ng video ang Iran na kung saan inaatake nila ang mga barko ng United States of America. Narito ang video mga kaibigan. Mismong Iran ang naglabas niyan. At yan ay malapit sa Bandar Abbas. At habang inaatake ng Iranian forces ang mga barko ng United States of America, sabay sigaw ng Allahu Akbar. Umaasa ang puwersa ng Iran na napalubog nila ang mga warships ng Amerika. Umaasa sila na isa itong malaking tagumpay. O nga naman, ano ba ang nangyari o ano ang resulta sa naturang pag-atake ng Iran? Narito ang sagot mismo ng US military. Ayon sa kanila, lahat ng mga ginagawang pag-atake ng Iran ay na-intercept nila. Pinabagsak nila ang mga missiles, mga drones na ginamit ng Iran upang palubugin ang mga warships ng United States of America. Kung baga, ang inaakala ng Iranian forces na isang malaking tagumpay, kasalungat ang nangyari sapagat wala palang magandang resulta ang kanilang ginawang pag-atake. Ayon sa Amerika, 3 sa kanilang mga warships hanggang ngayon ay malayang naglalayag. Malaking sakit sa ulo ang naibigay sa pamunuan ng Iran ang ginawang pag-atake ng Iranian forces sa 3 Navy warships ng Amerika. Bakit? Dahil sa halip na ito ay manatili pa lahat ng mga barko na ginamit ng Iran upang atakihin ang warships ng Amerika, pinalubog ito ng puwersa ng Amerika. Nako, kabaliktaran pala ang nangyari. Ganon pa man, kahit na ganito ang mga nangyayari ngayon sa Strait of Hormuz, sinasabi pa rin ng United States of America na ang ceasefire na umiiral ng magkabilang panig ay hindi pa rin natatapos. Pero yun nga mga kaibigan, marami ang nagtatanong anong klaseng ceasefire ito. May mga lumulubog, may mga tinitira, may mga nawawasak.
Sa kabilang dako mga kaibigan, iginigiit pa rin ng United States of America na kahit na ganito ang mga nangyayari, patuloy pa rin ang administrasyon ni President Donald Trump na makipag-usap sa Iran upang makamit ang pangmatagalang tigil putukan at upang masaayos na rin ang mga kaguluhan na nangyayari sa Strait of Hormuz at upang manumbalik na rin ang mga tinamaan ng gerang ito kaugnay sa paglobo ng presyo ng langis. Lalong-lalo na mga kaibigan sa Asia. Ngayon, sa ceasefire na nangyayari at sa pag-uusap na sinasabi ng Amerika at ng Iran, isa na namang malaking isyo ang nabubuo. Bakit? Sapagkat tahasang sinabi ni US President Donald Trump na malapit na silang magkasundo ng Iran. Magandang pakinggan ito sapagkat yan talaga ang inaasam at hangad ng napakaraming tao sa Middle East. Pero nagsalita ang Iran na ang claim daw ni US President Donald Trump na malapit na silang magkasundo sa Iran ay wala raw katotohanan kundi ito ay isang napakalaking kasinungalingan. Ganito kasi mga kaibigan, malaking issue yan para sa Iran kapag sabihin ni President Donald Trump na malapit na silang magkasundo. Hindi ba't alam naman ng buong mundo marahil ay isa ka sa mga nakasubaybay rito na ang nais ni President Donald Trump tuluyan ng ihinto ng Iran ang kanilang nuclear weapon project at tanggalin na ang uranium enrichment at buksan ang Strait of Hormuz. Kapag ganyan ang sinasabi ni President Donald Trump na malapit na silang magkasundo, para na ring pinapalabas ni President Donald Trump na sumang-ayon ang Iran na ihinto na ang uranium enrichment at ihinto na rin ang kanilang nuclear project. Pero hindi ito bibitawan ng Iran. Nauna nang sinabi ng Iran na meron silang karapatan kung sila ay magsasagawa ng nuclear weapon. Karapatan din daw nila na kontrolin ang Strait of Hormuz. Karapatan din daw nila kung mag-iipon sila ng uranium. Kaya ayon sa Iran, isang napakalaking kasinungalingan ang sinasabi ng United States of America at failed daw ang sinasabi ni President Donald Trump na isang operation na tinatawag Trust Me Bro. Nako mga kaibigan, kung ganyan ang pahayag ng Iran at ganyan din ang ginagawa ng United States of America, isa itong maliwanag na mensahe na talagang hindi kailanman pwedeng magkasundo ang Amerika at Iran. Isa lang din ang ibig sabihin niyan, magpapatuloy ang gulo sa West Asia. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang iyan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. At baka naman bago ka lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na or i-follow ang Usapang Banal. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.